So habang nag-aaral ako ng Nihongo, natututo rin ako mag-Ilonggo. Tapos kakain kami ng ramen, ng pasta, ng tomsoku, yakitori. Irashaimase, yan. Ohayo gozaimasu. Minasan, genki desu ka? Watashi wa Yuki desu. Charing. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po si Daisy Treat, and for today's video, ayan, kwentuhan po tayo nung gusto ko i-share sa inyo yung naging journey ko sa Japan. Bilang isang talento o Japan entertainer. So, kaninang umaga, nag-try akong lumabas kasi gusto ko sanang pumunta dun sa may park. Dun sa may parang ilog kasi dito. Gusto ko umupo dun, tapos dun tayo magkukwentuhan. Kaso, sobrang lamig. Nakakapanginig. So, bumalik ako para dito tayo mag-chikahan. Ayan, gusto ko i-shout out yung aking mga naging tomodachi dyan sa Japan. Sa mga naging kasama ko sa Shigoto, sa trabaho, bilang talento. Ayan, shout out sa inyong lahat, saan man kayo naroon. So, ito na guys, start ako nung nag-training ako bilang talent sa aming office sa JNP sa Makati. So, hindi ko alam na kailangan palang mag-practice or mag-undergo training ng ballet. Pero, ang na-enjoy ko dun kasi is yung nag-aaral kami ng Japanese culture, Japanese history, language, and Japanese traits. So, lahat yun ang na-enjoy ko talaga eh. Kasi sa gabi kami nag-aaral, and then sa umaga, nagbaballet kami. So, doon ako nahirapan sa ballet class. Diyos mio, siguro inaabot kami ng 1 taon doon, pero yung goal talaga ng ballet ay palambutin yung aming katawan. And para ma-firm yung aming mga stamina when it comes to dancing. At hindi biro yung training. Grabe din yung warm-up bago kami mag-ballet. Warm-up pa lang, grabe na yung pawis mo. Hindi pa dun nagsisimula yung routine. Almost buong araw yung aming training. Yung mga plie, ano pa ba, yung mga... Ang pinaka-favorite ko dun yung jazz. Ayun, yung jazz walk. Kasi parang ang social niya, ang classic niya. So yun yung inaaral namin araw-araw before kami isalang sa TESDA. Kasi nung panahon namin 2001, 2002 hanggang 2004, wala pa namang Android phone. May mga camera na pero hindi pa ganun ka patok na patok yung social media do. Sayang nga hindi kami nakapag-video ng aming mga performance. Ito nga pala sikreto. Hindi ko pala sinabi sa family namin na ako ay entertainer. Ang sinabi ko lang ay electronics. yun nga, kasi para makaiwas sa mapanghusgang isip ng mga tao, diba? Tapos ayun nga, inabot kami ng 1 year kakabalay namin, kakaaral namin ng Japanese language. Ito na, sinalang na kami sa TESDA. So, yun, thank God, salamat sa Diyos kasi ako hindi naman sa pagyayabang kasi 1 take lang ako. Di ba? Kasi yung iba, inaabot sila ng 2 take, 3 take, pero ako, ang inyong lingkod, 1 take lang, di ba? Kasi sabi ng choreographer namin, kahit kailan ako daw, hindi ako nawawala sa timing. Kahit hindi eksakto or hindi ko nakukuha yung step, hindi siya fluent, hindi siya synchronized, hindi daw ako nawawala sa timing. Lagi akong nasa timing, kaya ako ay 1 take lang sa ballet. Kasi pag sinalang na kami sa TESDA, doon na kami magkakaroon ng RB, artist book. RB ba yun? Artist book. Parang yun magiging ticket mo para magkaroon ka ng booking papunta sa Japan. So lahat kami pasado naman sa ballet class. And
doon na kami nagsimulang humanap ng group, and then magpupondo na kami ng Tapos nalungkot ako kasi yung mga kagrupo ko, lahat sila may booking na pupuntang Japan. Ako na lang yung wala. Kasi nga, natagalan ako dun sa aking requirements pagkuha ng passport. Tapos, na-late ako. So, sa grupo ko, sa grupo namin, ako na lang yung walang booking. Tapos, ang ginawa ko, nung time na yun na magpapasa ako ng requirements, nandun kasi si Unisan, yung Japanese na nag-aasikaso sa amin. Unisan means kuya. Di ko alam kung anong eksaktong pangalan basta ang tawag namin sa kanya, Unisan. So, kinausap ko siya. Nung pagpasok ko doon, sabi ko sa kanya, "Ohayou gozaimasu, okaeri nasai." Nung pagkasabi kong ganun, tumingin siya sa akin. Sabi niya, nagtanong siya dun sa secretary, sabi niya, sino siya? Sabi niya, "Hajimete ba yan?" Sabi mo ganun. Sinabi niya, "Hajimete ba yan? First timer yan?" Sabi naman, "Yes, first timer." Tapos nagtanong siya ulit, "Nanka nihongo wakaru ne?" Sabi niya ganun. Wow! Kasi nag-aral talaga ako. Niready ko talaga yung sarili ko para kausapin siya, para magpa-impress ako sa kanya kasi nga wala pa akong booking. Tapos nung tinanong niya, "Nanka nihongo wakaru ka?" Sabi ko, "Shikata nari no? Shigoto dakara. Mada benkyou shitemasu kayo." Sabi kong gano'n. Wow! Yan, na-translate ko naman, nalagay ko yung translation yan. Walang magagawa, kailangan natin gawin kasi trabaho natin, shigoto natin. Tapos doon, pagkalabas ko ng office, kinuha niya yung pangalan ko. Tapos, kinabukasan, pinatawag niya ako ulit at sinabi niya sa akin na congratulations kasi may booking na ako. Pero ang totoo talaga, habang nag-aaral kasi kami ng Japanese, nagpa-practice na kami ng conversation. Yung mga amiga ko dyan, yung mga naging amiga ko doon, mga taga Bacolod, Masilingan, ayan. Mga Ilongga, yan. Kaya kabalo na kami. Choto, gamay kami magkabalo mag-Ilonggo. Ano ba yan? Ilonggo, inihonggo. Halo-halo na. Ayun, kasi yung mga amiga ko dyan, yung mga kabatchmate ko is puro nga Ilonggo sila. So habang nag-aaral ako ng Nihongo, natututo rin ako mag-Ilonggo. Kay kinakadlawan nga nila ako mag-Ilonggo dahil palagpat daw yung Ilonggo ko. Pero nabatian ko sila, di ba? Ang sa akin kasi, pag nakakarinig ako ng mga diction, mga Ilocano, Kapampangan, mga Bisaya, ayan, madali kong naaano yung tono. Yan, mga Batanggenyo, ayan. Pag naririnig ko, ang dali na sa akin gayahin yung kanilang diction or yung pananalita nila, yung accent nila. So, ayan, balik tayo. Di ba, nagka-booking na nga ako. So, nagkaroon ako ng grupo. Ayan, lagay natin yung picture dyan. Yan yung una kong kagrupo, si Lyobi at saka si Maricar. So, tatlo kami. Nagpondo na kami agad ng mga sayaw. And isa sa mga pondo namin ay cultural dance. Hawaiian, Tenikling, Pandango. Ayan, kasi isa yun sa mga namin, cultural dancing. So, later on, nung dumating na kami sa Japan, nagpondo na rin naman kami ng modern na mga sayaw kasi nga, syempre, kailangan nating makisabay sa mga era, sa mga uso, di ba? Sa office kasi namin, pag first timer ka, bibigyan ka ng 15,000. Wow! Para makapag-shopping ka ng kailangan mo, mga damit, sapatos, paleta, ayan. Ayan, nag-shopping kami nagpa-parlor bago umalis. Pagdating namin ng Japan, hindi pala ganun kadali ang trabaho. 2 months na ako guys. Wala akong nai-invite na shimei or okyaksan, customer, guest. So, hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Kasi wala pa namang social media noon. Hindi tayo pwede mag-post dyan o mag-PM dyan. So, talagang sariling sikap ka. So, sa umisi namin kasi, talagang literal na kailangan at least meron kang guest for a night. Kahit isa man lang. Kaya ako, hindi ko magawa yon kasi, ewan ko, ba't sila nagagawa nila?
Siguro dahil kulang sa ganda. Cute lang ako, cute. Tapos yun, nung 2 months, kinausap na ako ng employer ko na sabi, pag wala pa daw akong invite, uuwi na ako ng Pinas. So, sabi ko, okay lang. E di uuwi. Kesa naman gumawa ako ng hindi maganda. Pero may nangyari, guys. Merong isang Japanese, no. Pauwi na ako, siguro 1 week na lang pauwi na ako. Meron isang Japanese na nagpunta doon sa umise namin. Tapos sabi niya, kamukha ko raw yung kanyang ex-wife. Oh, di ba? So yun, doon nag-start na etong si Hapon, lagi na siyang pumupunta sa aming umise. At napakasipag niyang pumunta at as in talagang gabi-gabi nandun siya at nire-request niya ako. Kaya yun, simula nun, meron na akong regular guest every night. So hindi na ako napauwi ng Pilipinas. So, di ba? At ayun naging boyfriend ko sa Japan. Sobrang saya lang pag binabalikan mo yung Japan days. Parang enjoy lang, parang hindi siya trabaho. Tapos ang saya kapag nai-invite kaming sumayaw sa kasalan, sa pag-guest kami sa hotel. Ang binabayad sa amin 1 oras lang na performance namin is binayaran kami ng 600 yen. Magkano yun sa peso? Isang performance lang namin yun. Pero hindi naman laging may invitation na ganun. So ayan guys, balik tayo dun sa Japayuki na words. Ayan, kaya nga hindi ko sinabi sa amin, sa nanay ko, sa mga relatives ko, sa mga friend ko na entertainer ako doon. So sabi ko lang electronics kasi nga para makaiwas doon sa maduming kaisipan na sinasabi nilang pag Japayuki prostitute agad, pok agad, nagbebenta ng ganon. Pero sa akin kasi, hindi ko naman sila nakitang as in talagang ginawa nila yun. So wala ako sa position na sabihin na talagang may prostitution na naganap. So, basta sa akin, yung Japan napakasayang balikan, napaka good memory talaga sa akin. And akala ko nga, magpapakasal kami ni Hapon, pero hindi naman natuloy yon kasi nagsara na yung aming office, yung aming agency, yon nagsara na sila nung mga mids 2004-2005 kasi nag-invite sila ng ibang lahi. So from Ukraine, Russian yen, ang laki ng bayad dun Syempre, ang bayad dun dollar. Samantalang kami, Pilipina. Ang bayad sa amin, peso lang. Nahirapan sila sa mga ibang lahi. Alam nyo ba kung bakit? Nahirapan sila kasi hindi marunong mag-English. Lalong hindi marunong mag-Japanese. Samantalang ang Pilipina, mapa Nihongo, Ilonggo, English, pwede kahit saan tayo. Kaya yun, nung nag-hire sila ng mga ibang lahi para maging entertainer, ayun, humina na yung negosyo nila. Gusto nila kasi na mag-innovate. Iba yung naging innovation nila. Malesen na yung mga Pilipina, mga Pinay. Tapos, ibang lahi na ang kukunin nila. Doon sila nagkamali. The best talaga ang mga Pinay na workers kasi atamai sa Ilonggo, atamai sa Nihongo, atamai sa ano ba yung English? Sa English, magaling sa English, sa Japanese, kahit saan. Ang masaya dun guys, kapag Yasumi namin, yehey! Walang trabaho. Yasumi means rest day. Walang trabaho, lalabas kami, gagala kami. Tapos kakain kami ng ramen, ng pasta, ng tomsoku, yakitori, ng odeng, ano ba yan? Yakisoba, ay Diyos ko. Yung Japan, masaya siyang balikan. Pero isa rin siya sa mga heartbreak. Heartbreak ko kasi nga, kay Hapon, akala ko kasi kami na. Diba? Yun naman, minsan pag mahal mo yung tao, akala mo kayo na. Yung pala. Pero at least nagkaroon ng magandang memory, diba? Meron kang babalik tanaw ka. Alala ko noon nung hinatid niya ako sa port kasi yung parang Roro, ayan, sasakay na kami ng Roro.
Grabe yung iyak ko noon dahil alam ko yun na yung last kasi nga nagkakaroon na ng problema yung aming agency. So, hindi na nakakabalik yung ibang talent. And, yun na. So, grabe yung iyak, yung sakit na naramdaman ko. Kasi, feeling ko, hindi na rin ako makakabalik ng Japan nung time na yun. Yun. Pero yung mga naging amiga ko doon, hanggang ngayon, nagkikita pa rin kami, nag-uusap pa rin kami, nag-bonding pa rin kami. Yung friendship na nabuo namin sa Japan, patuloy pa rin kaming magkaibigan. Namimiss ko doon pag napunta kami ng mga mall, tapos makakita kami ng sale. Ay, naku mga Pilipina, mga orosay! Tapos agawan kami sa mga pre-taste. Ayan. Tapos pag may magpapabagahe kami, nakakatuwa, nakakamiss, ne. Ayun, tapos yung isang disadvantage nga nung nag-Japan ako ay yun nga, medyo naging prone tayo sa mga bisyo. Ayan, kasi yun nga yung trabaho namin. Kailangan namin uminom, mag-entertain ng guests. Syempre, iinom ka, kakain ka. And isa yun sa mga regrets lang na naging mahina ako. Nagkaroon ako ng bisyo, paninigarilyo, pag-inom. Ayan. Pero ngayon, na-overcome ko na naman siya. Nung nagkaanak ako, natanggal ko na yung aking bisyo sa sigarilyo. Pero ang ko nun, grabe ang lakas kong magsigarilyo. Ang aking yosi nun ay mild 7. Mild 7 charcoal. Tapang nun. Tapos ang mahal pa. So ayan guys, diba ang sarap lang balikan yung Japan journey. Doon din ako nakapunta sa yung parang Enchanted. Hindi naman siya Disneyland pero ang pangalan niya ay Evergreen ba? Evergreen Land. Para siyang Enchanted Kingdom. Marami ding rides. And tapos pag umakit kami ng bundok, yung onsen, ang daming itlog doon. Kaya amoy utot. Yung pag umakit ka ng bundok doon, maraming itlog na nilalag. Yung natural kasi yung hot spring niya, nakakaluto ng itlog. Kaya pwede kang kumuha ng itlog doon, kakain ka. Kaya yung mga bundok sa Japan, amoy utot. Ayan, shout out sa ating mga friendship dyan. Yan sa mga Pilipina, yung mga amiga, mga minasang na nakapunta ng Japan, na naging Japayuki. Mabuhay po tayong lahat. Yung mga ibang amiga ko, nasa naman sila. Yung mga ibang tomodachi ko is nakapag-asawa ng Japanese. Ayun, nasa Japan sila ngayon. And then yung iba naman nag-abroad, pumunta ng Dubai. Ayan si Annie, nasa Australia. So, si Noemi nasa Israel. O, diba? And ako, nandito sa Canada, diba? Pang-international yung mga peg. Kaya nga pag may nakita ko ditong Japanese, tinatry ko minsan kausapin in Japanese language. Ayan guys. Minasang, kung meron din kayong kwentong Japan, ayan, pwede nyo rin i-comment down yung inyong mga naging journey sa Japan. And maraming salamat sa panonood. And kung bago lang po kayo sa channel ko, don't worry, hindi ba ko kayo pipilitin na i-subscribe ako or i-like ako or i-share itong video na to. Ayan, lagi ko pong sinasabi na please check my content first. And if you like my content, you can subscribe me. Ayan, thank you for watching and see you to my next me.